Tapos ang second na vacation niya, last na vacation niya nung March 11, 1994. Magmura nung 1994 nga ngayon, wala na. Itsura ng mga anak ko, para mga pulubi. Yung bahay na tinitirhan namin, parang basurahan, buti pag walang bahay. Tapos, nalaman ko nga na ibinabahay na ng husband ko yung babae. Sa totoo lang, kasi number $1 earner no? Economic heroes Pero ang likod noon, ang kabila noon, yung mga nagdi-disintegrate na pamilya. Pansin niyo ho ba pag kayo'y nagbabiyahe sa ating mga probinsya, yung colorful na mga bahay na sa malamang ipinatayo po ng ating dakilang mga OFW para sa kanilang mga pamilya. Talagang hindi po matatawaran yung kanilang ginagawang sakripisyo para lang makapagpadala ng remittances sa kanilang mga pamilya rito. Napakalaki po ng kanilang ambag, hindi lang sa kanilang mga pamilya, kundi pati sa pambansang ekonomiya. Dahil very factual naman po ito, totoo, na sa mga nagdaang krisis ng ekonomiya sa buong mundo, ang Pilipinas was in a relatively good position dahil isinalba tayo ng remittances ng ating mga dakilang OFW. Kabilang na po dyan yung mga DH o mga domestic helpers natin sa iba't ibang mga bansa sa mundo na kinikilala rin for their sacrifice at lahat po ng naiaambag nila sa kanilang mga amo at syempre para sa kanilang mga pamilya rito. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Hingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Asan si Mami? Ayan yung Kilala ba niyo si Mami? Malayo. Malapit nang umuwi si Mami. Magkakasama-sama tayo. Pozorubio, Pangasinan, ang itinuturing na DH o Domestic Helper Capital ng Pilipinas at marahil maging ng buong mundo. Lahat yata ng pamilya dito may miyembrong nagtatrabaho bilang DH sa ibang bansa. Sa plaza kitang-kita ang katas ng dugo at pawis ng mga DH. Ang St. Elizabeth Square, itinayo ng mga DH na nagtatrabaho sa London at ipinangalan nila sa kanilang pasyalan doon. Ang Hong Kong Park, itinayo naman ng mga DH na nasa Hong Kong. Ito, US to. US din to. Chicago. Sa London, ano na siya doon? 13 years na siya. Ultimong ang mga bahay dito ay tila United Nations ang dating. Bakas kung saang bansa na mamasukan ang nagpagawa nito. At dito, sinasabing karamihan sa mga nagtagumpay ay yung mga DH na namasukan sa Hong Kong. Sa mismong munisipyo na tiyempuhan namin ang isang job fair na naghihikayat sa iba pang mga kababaihan na mangamuhan sa Hong Kong. Ayon sa pinakahuling census, mahigit 4,000 DH sa Hong Kong ay taga rito. At sa nakita namin, marami pa ang nagnanais na madagdag sa bilang. Mas maganda raw doon. Mas mataas ang sahod. Mahirap ang buhay ngayon kaya makikipagsapalaran na lang ako sa ibang bansa. Gusto ko makapag-aral ang mga anak ko kasi. Kaya gusto ko pumunta doon. Ang mga pangarap ding tulad ng sa kanila ang sinundan at hinahanap ngayon ng mga nauna ng DH sa Hong Kong.
Mula dito sa Posurubio sa Pangasinan hanggang Hong Kong, yan po ang sakop ng Eyewitness ngayon. Ako si Jessica Soho. Tampok natin ang mga inang nagmula dito at nakikipagsapalaran sa ibang bansa upang mag-alaga ng anak ng iba, samantalang ang sarili nilang mga anak ay lumalaki na walang ina. Mga bagong bayani ang madalas nating itawag sa kanila dahil sila ang nagsasalba ng ating ekonomiya. Subalit, ang madalas na kapalit nito ay ang kapakanan ng kanilang mga pamilya. Madaling mapalagay ang aking loob sa Hong Kong, bagamat dayuhang bansa ito at nakakamangha ang kasaganahan ng syudad. Naglipa na rito ang marami nating kababayan. Saan mo man ibaling ang iyong paningin, may Pilipino o Pilipina kang makikita. Hindi mo sila maiiwasan. Sa pagsakay ko halimbawa ng Star Ferry para tumawid mula sa Central o sa Hong Kong Island patungong Kowloon, may isang inang lumapit sa akin. Sabay labas ng litrato ng kanyang iniwang pamilya at sabay buhos ng kanyang labis na pangungulila. Masasabing maswerte si Ellen sa among kanyang pinagsisilbihan. Hindi tulad ng ibang DH sa Hong Kong, halos kapamilya na ang turing sa kanya ni na Mr. and Mrs. Lee at ng kanilang dalawang anak na sina Polly at Kevin. Bali, cheers. Ako ang nagpalaki rito. Dumating ako rito. How old are you? 14. No, before. Before? The first time I came here. 6 years. 6 years old. Masaya raw ang buhay niya dito, katamtaman ang sweldo at hindi gaanong mabigat ang trabaho. Sabi ko nga, maswerte ako eh. Oo. Sabi ko nga kahit hindi naman masyado mayaman, gano'n. Kaya lang mabait. Mabait talaga yan. Kailangan 7 o'clock nakagising na siya, gano'n. Tapos magbibis, pabibisan mo, bigyan mo ng almusal. O, tapos bababa na yan. Ngayon, siya na lang ang pumupunta dahil malapit lang naman yung school. Hindi na ako sumasama. Ito na lang. Oo. Sa hapon. Ganun. Tapos pag umalis na siya, yung gawaing bahay nang gagawin. Tila magaling na yaya si Ellen. Kaya naman mahal na mahal siya ng kanyang dalawang alaga at tuwang-tuwa naman ang mga magulang nito. Kamusta yung relationship? Okay lang. O parang mga anak ko na rin yan. Oo. Ito siguro, ikaw nagpalaki nito mula ano. Parang ina gano'n. Mas mahal pa ako niyan kaysa sa ina niya. Mabuti pa sina Polly at Kevin. Kinakalinga ni Ellen. Samantalang ang dalawa niyang anak, ang kambal na sina Hazel at Hannah, inaalagaan ng ibang tao sa kanilang bayan sa Posurubio. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ika-4 na kaarawan ni na Hazel at Hannah nang binisita namin sila. Masaya ang handaan, pero tila may kulang. Wala ang kanilang ina. Alin dyan si Mami? Puro si Mami. Sa piling ng mga lola, lumalaki ang mga bata. Ang asawa ni Ellen na si June ay nagtatrabaho bilang driver sa Maynila, kaya't isang beses lang din sa isang buwan kung makauwi. Nung minsan akong tumawag, parang naiyak ako, no? Sabi ng nanay ko, ano ba yung sabi? Mga lola, bakit wala kaming daddy at mami? Sabi, ampun ba kami? Sabi na, umiyak ako noon. Para bang sakit sa dibdib, di ba? Yung... may cry. Ito happy. Happy, ha? Di ba ang sakit din doon? Sasabihin ng mga ampun ba kami, lola? Gusto nang pauwiin ni June si Ellen, ngunit wala siyang magawa. Palibhasa'y kakarampot lang ang kanyang sweldo kumpara sa kita ni Ellen sa Hong Kong. Minsan ko nang naisabihan sa kanya na dapat ang alagaan mo itong mga anak mo ka. Nasabi ko na yan sa kanya. Ano po sabi? Sabi naman niya, trabaho lang.
Kaya kung uuwi naman ako dyan, ang income natin wala, sabi niya gano'n. Maski papaano'y mas swerte pa rin ang kambal dahil maraming kapamilya na nagmamahal at nag-aalaga sa kanila. Tulad ng ina ni Ellen na 16 na taon ding nagtrabaho sa Hong Kong. Gayunpaman, malaki ang kapalit ng pagkakawalay ni Ellen sa kanyang mga anak. Sa loob ng 4 na taon, isang beses pa lang niya inuwian ang mga ito, kaya't hindi siya kilala ng mga bata. Nung unang uwi niya, nung una, takot sila na tinatanong nila kung sino yan, gano'n. Maski ano ni mami nila na kunin nilang maski kanlungin o pagkainin, ayaw nila sa kanya, lumalayo sila. Ayaw nila talaga. Siguro doon sa hindi nila nakikita, hindi naman alam na mami niya, sa retrato lang naman ng pagkaalam niya na mami nila. Sa pagtulog na ng gabi, ayaw sa... Naiintindihan ko, sabi ko, ayan na lang, sabi ko, kisa umiyak naman, di ba? Huwag mo na lang pilitin na pumunta sa'yo, di ba? Dinala namin kay Ellen sa Hong Kong ang videotape ng birthday ng kanyang mga anak. Kung siya hindi kilala ng kanyang mga anak, maging si Ellen, ni hindi rin niya makilala ang kanyang kambal. Kilala mo kung sino yung panganay dyan? Ito. Ba't hindi mo alam yung panganay? Hindi. Hindi mo nakilala? Parang hindi ko ma-distinguish ganun. Ito yung panganay. Panganay si Hazel. Ito yung panganay. Ito yung bunso, si Ana. Akala ko ito. Ay, hindi mo nakilala. Pero kahit sabihing estranghero siya sa kanyang sariling mga anak, wala pa ring intensyong umuwi si Ellen. Dalaga pa lamang kasi siya ay nasa Hong Kong na, kaya't hindi sanay na walang hawak na pera. Kailangan ko munang tapusin yung educational plan ng mga bata. Tapusin ko munang bayaran yon, ganon. Tapos yung pension plan din, magbabayad. Tapos pag konti ring ipon para makapagnegosyo, di ba ganon naman ang kung sa atin, di mo? Ready na siguro ako magpurgod noon. Samantala, kailangan niyang tanggapin ang masaklap na katotohanan. Kina Hana at Hazel, si Ellen ay isa lamang mukha sa litrato o boses sa telepono. Yung sasabihin nila sa akin, hindi naman ikaw nagpalaki sa akin. Yun ang iniisip ko. Di ba, siyempre siguro, masasabi rin yun siguro pag bahalang araw. Paano mo tatanggapin mo? Isasabihin ko sa kanila, kaya ako lumayo dahil nga gusto kong maibigay lahat yung gusto nila, yung mga damit, ganon, chocolate nila, ganon. Malakas yung loob ko na wala ako doon dahil maliit pa sila, hindi pa nila ako masusumbatan, ganon. Kaya gusto ko umuwi, yung mga may konting isip na sila, ganon, 7 years old, ganon, siyempre alam na rin yun. Gusto ko pag lumaki sila, nandun ako, ganon, hindi na ako aalis. Hi, Mama! I love you. I love you, Mama. Magkakasama-sama tayo sa Pasko. Di ba, promise ko sa inyo, sa Pasko ako uwi. Mga anak, kahit na bihira akong sumulat sa inyo, basta't ang mahalaga, nandito ako sa ibang bansa para sa inyo. At tatandaan niyo palagi ang mga habilin ko sa inyo, kahit saan kayo magpunta. Hayaan niyo mga anak, hindi lang ako nangangako sa inyo. Basta't sisikapin ko na mabigyan o madulutan kayo ng magandang kinabukasan. Noon pang April 4, 1993, isinulat ni Marieta ang mga salitang ito sa kanyang mga iniwanang anak sa Pilipinas. Mga salitang puno ng mga pangakong tila napako, nang bigla na lamang siyang naglaho na walang pasabi. Walong taon nang nakalilipas mula nang huling makita ni George ang asawa niyang si Marieta. Bagamat binabaon niyang sarili sa trabaho bilang traffic aide sa Pozorubio, hindi pa rin niya malimutan ang trahedya ng kanyang pamilya. Siya madam kasi sa hirap ng buhay namin, alang-alang sa bata, pinayagan ko siya na mag-abroad. Kaya umalis siya, pinalis ko. Tapos ngayon, nung after 2 years,
Bumalik siya nung first time na bakasyon noong 1991. Tapos ang second na bakasyon niya, last na bakasyon niya nung March 11, 1994. Magmura nung 1994 nga ngayon, wala na. Tandang-tanda pa rin ni George nung umalis si Marieta papuntang Hong Kong. Last na flight niya, umiyak ako dun sa airport talaga, nayakap ko siya. Hinalikan ko pa. Ano sabi niya? Mama, magpakabed ka, sabi ko. Ano nalagay yung wadak ko, sabi ko. O sige, alis na ako, sabi niya. Tumalikod na kagad. Pasok sa airport. Mula noon ay naputol na ang komunikasyon nilang mag-anak. Ni tawag o sulat, wala silang natanggap mula kay Marieta. Hanggang sa dumating ang balitang halos ikinagunaw ng kanilang mundo. Meron nang sabi sa akin, madam, na meron siyang ibang asawa. Ang sabi ng iba dyan, Defal. Ang iba dyan, Pakistani. Meron siyang 2 anak daw. Pero hindi pa rin ako maniniwala, madam. Alam niyo kung bakit. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya sa abroad. Nag-asawa, namatay, nakulong, o nag-cross country. Ano naman sabi niya. Pero hindi ako gaano naniniwala dun sa sabi niya. Baka lang po may malaki siyang problema kaya niyang iparamdam sa amin. Ano yung pinaniniwalaan mo? Bayo siya, yung wala siyang asawa. Ganun. Nung malaman niyang bibisita kami sa Hong Kong, isa lang ang hiniling ni George. Kung sakaling makita niyo siya, sabihin sa kanya na mag-usap kaming dalawa ng personalan para tanungin ko siya kung ano nangyari, bakit mo ginawa ito. Sa Hong Kong, ipinagtanong namin si Marieta sa kanyang mga kababayan at kapwa DH. May kilala ho kayong ganitong pangalan? Wala. May kilala ho ba kayong ganyan ang pangalan? Kilala niyo po? Ninita, Hindi, Marieta. Sa wakas, nakahanap din kami ng kakilala ni Marieta. Pero hindi maganda ang hatid nilang balita. Sabi nung nakasamahan niya noon, na nakilala ko lang sa tram, sinabi niya sa akin na umuwi na yan sa Samar, nasa Pilipinas na. Kasama niya yung anak niya sa Pakistani. Bakit nag-asawa siya ng Pakistani? Udaw. Samantala sa Pozorubio, hindi ko na mahal ang mama ko, sabi nila. Pero sabi ko naman sa kanila, mama niyo yan, dapat mahalin niyo yan, sabi ko. Pero ang sabi nila, wala na, sabi nila. Hindi na kami sinuportahan. Kinalimutan na kami, sabi nila. Ewan kung nagbubulag-bulagan lang si George o talagang bilanggo lamang siya ng pag-ibig. Hanggat hindi siya uwi, maghihintayin ko siya. Maghihintayin ko kahit kailan. Basta uwi siya. Hindi pangkaraniwan ang nangyari kay George. Kadalasan kasi, ang mister na naiwan sa Pilipinas ang nagluluko. Sa Bethune House sa Hong Kong, agad na tumawag sa aming pansin ang paghihirap ni Terry. 3 months ko pa lang dito is nabalitaan ko na naglolo ko siya. Ang babae. Nakuhang palagpasin ni Terry ang balitang ito at intindihin na lamang ang asawa. Ngunit nung huli siyang umuwi ng Pilipinas, doon niya nakita kung gaano nakalala ang panluloko ng kanyang asawa. Itsura ng mga anak ko para mga pulube. Yung bahay na tinitirhan namin, parang basurahan, buti pag walang bahay. Tapos, nalaman ko nga na ibinabahay na ng husband ko yung babae. Kinasuhan ni Terry ang kanyang mister. Nakulong siya ng 1 week. Tapos? Almost 1 week. Ang pagkakamali ko lang, siyempre, ama pa rin yun ng mga anak ko. Nandoon pa rin yung pagmamahal na nararamdaman ko. Nagawa ko pa rin magpatawad. Natanggap ko siya. Kaya yung pakiusap niya na i-dismiss ko yung case, ginawa ko rin. Nagbalik si Terry sa Hong Kong at naniwalang maaayos din ang lahat. Ngunit wala pang 1 buwan ay nabalitaan niyang balik sa dati ang kanyang mister. Ang masaklap pa nito, si Terry mismo ay nagkaproblema sa kanyang trabaho.
Natigil ang kanyang sweldo. Natigil din ang sustento niya sa kanyang mga anak. Sa ngayon, tanging ang kanyang kapatid ang bumubuhay na lamang sa kanyang 3 anak. Kusa ko talaga silang inano na dito silang patirahin ko para masubaybayan ko ang pag-aaral at maasikaso. Sa dahilan ng yung kapatid ko nasa abroad at wala minsan yung dating nangyari sa Marikina na hindi sila nakapag-aral, sa ibang bahay na kumakain, tapos napapabayaan din. At lumala pa ang sitwasyon. Ang panganay na anak ni Terry ay nakatira na ngayon sa terminal ng bus kung saan nagtatrabaho ang kanyang mister. Paano ka ako yung higaan ng bata, ang dumi-dumi ng hinihigaan niya sa barracks lang. Kasi bali sa garahe yun. Tapos nakikipag-usap ako dun sa personal manager ng kumpanya. Ikinikwento nga niya sa akin na ganun nga rin yung sitwasyon ng panganay ko. Napabayaan na'y hindi pa sinustentuhan. Ito ang ikinasasama ng loob ni Terry sa kanyang asawa. Oo, hindi. Kung gusto mo i-refer natin sa labor, para... Halos mag-nervous breakdown si Terry sa bigat ng problema. Sinubukan namin siyang tulungan. Ito ang terminal ng bus line kung saan namamasukan ang asawa ni Terry. At dito nalaman namin na halos dito na rin nakatira ang kanilang panganay na anak. Nakakalungkot na habang si Terry ay nagsusumikap maghanap buhay sa Hong Kong, dito sa Pilipinas ay tila nagkawatak-watak na ang kanyang pamilya. Kinausap namin si Mrs. Rose Canlas, ang may-ari ng bus company kung saan nagtatrabaho si Vic, ang asawa ni Terry. Ayon kay Mrs. Canlas, mukhang mahihirapan siyang sundin ang hiling ni Terry na puwersahin si Vic na sustentuhan ang kanyang mga anak. He has to sign an authority para malindakan siya and the sister will get from us the salary. Pero nung nakausap namin si Vic, agad niyang pinabulaanan na nagpabaya siya. Ang masasabi ko, hindi totoo yun. Yung mga bata napapabayaan, hindi totoo yun. Ang tuloy-tuloy ang sustento ko sa kanila. Alam ko naman yung obligasyon ko bilang ama ng pamilya. Bagamat aminado siyang hindi niya na halos nakikita ang kanyang mga anak. Isa, once a week lang, ganyan. Kasi malayo din yung pinapasukan ko. Marikina, dito, Taguig. Yung pagko-commute, sa sobrang trapiko Medyo tinatamad ako minsan na pumunta rito. Maswerte pa rin si Terry dahil mukhang matatag ang kanyang mga anak. Mama, sana wag mo nang isipin kung ano man yung mga masasamang bad influence na iniisip mo sa amin. Tsaka wag mo na kami lagi isipin, mabuti naman po kami dito Naalagaan naman po kami. Pero mahirap din ang buhay ng kapatid ni Terry. At may sarili na rin itong pamilyang inaalagaan. Kaya't kung minsay napapaisip na lamang si Nenet na ipakalinga sa DSWD ang mga anak ni Terry. Nagde-decide na rin ako na gusto ko na lang umuwi na iurong na yung kaso ko. Pero pag naiisip ko yung malaking halaga na makukuha ko sa employer ko kung maipapanalo ko naman, is nagdadalawang isip ako. Talunin man ni Terry ang mga suliraning hinaharap niya ngayon, maipapanalo pa kaya niya ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Statue Square ang tawag sa lugar na ito at dito nagpupulong-pulong ang marami sa mga DH tuwing araw ng kanilang day off. Dito kahit pansamantala lamang, naiibsan ang labis na kalungkutan na kanilang nadarama dahil sa pagkawalay sa kanilang mga pamilya. Tuwing weekend, nag-uumpukan ang mga DH sa Hong Kong sa tinatawag na Statue Square. At dito, hindi may kakailang ang mga taga-Posurubio ang angat sa iba dahil sa kanilang dami o bilang. Sakop nila ang isa sa mga piling bahagi ng park. Hello! Puro ho kayo taga-Posurubio? Ilan ho taga-Posurubio dito? Ganun. Masayahin ang mga taga-Posurubio, makwento. Pero sa kabila ng matatamis na mga ngiti,
at malulutong na halakhakan, hindi maitago ang mga luha. Kumusta daw yung anak mo? Yung anak ko kung minsan magsumbong sa akin, yung tatay niya palaging lasing, gano'n. Tapos pag may dumating ng pira, 2 araw, 3 araw, wala na, ubos na. Meron siyang ibang kalibin. Taksil na asawa, napariwarang anak, at nawasak na pamilya. Karaniwan itong problema ng anilay siyam sa bawat 10 DH na narito. At may ilan pa akong nakilalang talo pa ang telenovela sa saklap ng istorya. Umalis man ako sa amin, hindi ko dinala yung sarili ko lang pero para sa mga bata. 7 ang anak ni Imelda. Dahil na rin sa kanila, kaya siya napadpad rito bilang DH simula pa noong 1992. Hindi nagtagal, dumating sa kanya ang balitang tila nauuwi sa wala ang kanyang pinagsisikapan. Ang akala ko, ang ibibig ko sa kanila is maganda yun pala, mapapariwala pa na sila. Mga anak ko, 2:00 pa lang hindi na kumakain, naglalakad patungo sa nanay ko, hingi ng pagkain. Nandito naman ako, noon ba nagpapadala ako, maski may sasakyan na kami noon. Linggo-linggo pa rin nagpapadala ako ng pera dahil lagi sinasabi walang kayod, mahina ang kita. Lingid sa kanyang kaalaman, ang perang kanyang pinadala sa alak at inuman lang iginugugol ng kanyang pinakamamahal na asawa. Pag nagpapadalang nanay ko ng pera sa amin, nilalaspag ng tatay ko. Nauwi nga lang sa mga inom niya, sa mga barkada. At pag naubos na ang pera o kaya na may nalasing ang barkada, ang sariling anak daw ang pinag-iinitan ng ama. Noon nung sinaway ng kapatid ko yung tatay ko noon, binugbog siya. Yung bang sinakal. Tapos minsan pa nga, tinali siya sa puno. Noon, nabugbog din ako. Minsan nga, binubugbog ako, binubuhusan pa nga ako ng tubig na mainit eh. Kung minsan, binubuntal siya, yung lalaki naman, dito parang ginagano na. Parang minsan dito sa tiyan, dito sa nung pumunta dito yung pang-apat, yung mata niya may dugo-dugo dito pa, namaga dito sa braso niya. Maging ang pinging anak na si Noemi ay hindi rin nakatakas sa pang-aabuso. Nagsumbong ka ba kaagad sa nanay mo? Kahit na magsumbong man ako, hindi naman ako pakapakikinggan ng nanay ko kasi isa pa, wala naman siyang pagka tumatawag yung nanay ko, hindi naman kami pinapakiusapan. Sino yung nakakausap pag tumatawag? Tatay ko lang. Tapos, halimbawa, may sulat. Hindi naman kami nakakatanggap noon. Tapos, pag tumatawag kami, nakatutok siya dyan sa tagiliran namin. Hindi kami makapagsalita. Kung ano yung sasabihin niya sa'yo, nasasabihin mo sa nanay ko, yun lang. Nung unang nabalitaan ni Imelda ang pang-aabuso ng asawa, pilit siyang nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan. Pero nang napansin niyang nauubos na ang perang pinaghirapan niya, nagising na siya sa masaklap na katotohanan. Lagi sinasabi, ibinegosyo ko muna. Pagkaraan ng negosyo, wala na. Walang natitira. Laman ng bahay ko, ubos. TV ko, lahat. Galing dito lahat yun. Pagdar ko lahat yun. Ubos na, ito lang nakita. Pati ang pang-aabuso sa mga bata ay hindi niya pinalampas. Lagi kong sinasabi sa nanay ko na ipapulis na lang siya dahil sabi ko mayroon namang child abuse. Parang natatakot ang magulang ko. Maraming beses na rin sinubukan ni Imelda na hiwalayan na ang kanyang asawa. Ngunit panay banta raw nito sa kanya. Sabi niya kasi pag umiwalay kami, papatay mga anak ko. Sa ngayon, nasa poder ng mga magulang ni Imelda ang 6 sa kanyang mga anak. Tanging si Joan ang kasama ng kanyang ama. At bagamat pumayag siyang makipag-usap sa amin, malaki pa rin ang takot sa kanyang ama at sa maaring hantungan ng kwento ng kanilang pamilya. Nakatakutan ko, yung baka isang araw, maghiganta ang tatay ko sa amin. Kasi nga, hindi na siya pinapadalhan ng pera. Tapos nandito na kami sa mga lola ko. Baka isang araw dumating yung magalit ba siya na talagang, yung galit na baka mamaya patay niya kami.
Inaasam-asam ni Joanne na muling makapiling ang kanyang ina. Subalit sa ngayon ay hindi pa maiwan ni Imelda ang Hong Kong. Ito na lang daw ang tanging pag-asa niya upang makabangon sa pagkakautang at maitaguyod ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Yung bahay namin nakasanda. Kailangan kong tubusin. 80,000 ho yun. Kailangan kong tubusin. Pag-aaral ng mga anak ko, ngayon lang sila nag-aaral. Bukod, matagal na ako rito, hindi sila nakapag-aaral. So, ngayon ko lang ibubuhos yung loob ko sa kanila. Kung uuwi ako ng biglaan, paano yung mga anak ko? Pero para kay Joanne, mas mamatamisin pa niyang mamuhay sa kahirapan na may kalinga ng ina kesa magkapera, ngunit wasak naman ang pamilya. Ang pera na nahaharapan, di ba? Eh, ang pagkasira ng pamilya mo dito sa Pilipinas, hindi mo na may babalik. Halimbawa, na-rape yung anak mo. Pag nalaman mo, may babalik mo ba yun? Na mababayaran mo ba yun? Hindi naman, di ba? Ang sabi ng mga anak ko, ba't ang tagal ko raw natulog? Ba't ngayon lang ako nagising? Sana daw, ang pagkagising ko sa ngayon is noon ko pa ginawa. At least hindi na sila nasaktan, hindi na rin ako naghirap. Sana hindi na siya makipagbalikan ulit. Sana tuloy-tuloy na ngayong pag-untog ng ulo niya. Kasi ngayon lang siya nauntog sa tinagal-tagal. Nagbago na ako. Ang desisyon ko sa ngayon is final na. Gising na ako, nagising na ako sa katotohanan, so hindi na ako magpapauntog. Nagising man si Imelda at natuto na ng leksyon, mabubuo pa nga kaya ang kanyang pamilya at ang kanilang mga pangarap? Natulog ako alas 3 na, gigising ako alas 5. Hindi, bawal lang umupo. Kahit kumain ka, nakatayo ka lang, pakainin ka pa ng yung yung sira na, yung pagkain, mga leftover na mga pagkain. Sabi niya, Esther, you make my mommy, you let my mommy get angry. I kill you. Tapos ginrab yung hair dryer, inano sa mata ko. Kaya ito hanggang ngayon may referral nga ako galing sa Queen Elizabeth. Excuse me, this is my Filipina maid. She's stupid like a pig. Sabi niya ganon. Ilan lamang ito sa mga sad stories ng mga DH sa Hong Kong. Ang Bethune House, takbuhan ng mga problemadong DH. Sa kanilang mga kwento, malinaw na hindi madali ang buhay sa Hong Kong. Yung tatadyakan ka niya, tapos pag hindi mo kaagad yung isang tawag lang, hindi ka kaagad pumunta doon dahil siyempre may ginagawa ka pa eh. Yung talagang sasaktan ka niya, itutulak ka pa niya. Hindi na kayanan ni Cherry ang sobrang pang-aabuso ng kanyang amo, lalo na't buntis siya. Ang nakakalungkot nito, Pilipina ang amo ni Cherry. Sabi niya, linisan ko daw yung top ng cabinet hanggang sa nadisgrasya ako, nahulog ako. Sinabi ko sa kanya pero inignore niya. Wala siyang pakialam. Pinagmalupitan na, pinaputulan pa ng working visa si Cherry at hindi rin pinasweldo hanggang sa siya'y nauwi sa ospital. Pinaalis na niya ako, hindi ko pa naman nakuha ang gamit ko dahil magulo na isip ko, di ko na alam kung anong gagawin ko, umiiyak na lang ako. Nagsampa ng kaso si Cherry at ngayon ay naghihintay ng trial. Subalit sawi man siya sa Hong Kong, pagkapanganak sa Pilipinas, babalik pa rin daw siya dito. Ako na talagang inaasahan ng nanay ko. Kasi susunod ko, pag uwi ko, magpapahinga kahit mga 3 buwan o 2 buwan, balik na naman ako sa abroad para magtrabaho. Ayon sa Mission for Filipino Migrant Workers, marami ang katulad ni Cherry. Nauntog na't nabigo, sa Hong Kong pa rin ang tuloy. Sila na yung major breadwinner ng buong pamilya at extended family. Kapag nawala yon, ang bigat na dala-dala nila, para akala mo buong mundo talagang, kahit simple lang ang problema, buong mundo nakapatong sa kanila. Kinabukasan ng kanyang pamilya ang pumupuwersa kay Dena na manatili rito, kahit hindi siya swinerte sa nakuhang amo. Yung ugali niya napakapangit. Mula sa simula, pag sigaw siya sa akin, siya sa pagkain, halos hindi ako niya papakainin. 8 buwang tiniis ni Dena ang malupit na amo. Tinanong ko na siya na ganyan, ano ang gawin? Sabi niya, ganyanin mo,
ano mo yan, i-prepare mo. Tapos nagkatalikod ako, sinuntong na lang niya ako agad. Hanggang sa napilitan siyang tumakas. Tinawagan ko yung kaibigan ko, sabi niya, Din, tawagan mo itong number na mission. Tapos sinamahan nila ako sa pulis, Wan Chai Police Station. Ano nang status ng kaso? Tapos na. Nabayaran ka ba? Nag-ano sila sa government, nagbayad sila sa government. O, gano'n. Iba pala dito, ano, sa government sila magbayad. Ikaw wala ka natanggap? Wala. Tinatayang mahigit 160,000 ang Pinay DH sa Hong Kong. Marahil nga'y marami rin naman ang swinerte. Nakatagpo ng mabait na amo, bumuti ang buhay. Pero malaki ang kapalit o kabayaran ng konting kaginawaan. Yun bang, kaya ako nandito para mapag-aral sila. Ang nangyari, nagkawatak-watak ang 4 kong anak na urong-sulong uuwi ba ako para mapagsama-sama ko sila. Pag pinagsama-sama ko sila, ibig sabihin, wala akong kikitain. Ang asawa ko lasinggero, wala akong maasahan. Madalas na mga kaso yan? Madalas na kaso yan. Ang madalas na kinukwenta lamang ang mga dolyares na padala ng mga OFWs tulad ng mga DH. Hindi ang tinatawag nilang social cost o ang epekto sa pamilya at lipunan ng pagkawalay ng mga magkakapamilya. Sa totoo lang, kasi number $1 earner no? Economic heroes Pero ang likod noon, ang kabila noon, yung mga nadidisintegrate na pamilya. Imagine mo, lumalaki ang mga bata na walang magulang, walang isang magulang o walang magulang at all. At imbes na maputol ang cycle o matigil o mabawasan man lamang ang mga nagdi-DH, nagpapatuloy ito na walang patid. Ang madalas na nangyayari, ang anak ng DH ay nagiging DH din. Ito nga kaya'y sumpa o trahedya ng ating lahi. Hanggang kailan tayo makikilala bilang isa sa pinakamalaking supplier ng mga DH sa buong mundo? Peso sign o dollar sign ang tingin lamang ng marami sa atin sa mga DH na nasa abroad. Malaking pera kasi ang napapadala nila sa kanilang mga iniwanan sa Pilipinas. Subalit ang hindi nakukwenta ay kung ano ang epekto nito sa pamilyang Pilipino. Lalo na't may henerasyon ngayon ng mga kabataang Pilipino na lumalaki na wala sa piling ng kanilang mga ina.